Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Amen. Isa po mapagpalang umaga sa bawat isa. Inaanyayahan ko po na tayong lahat ay tumayo bilang pasimula ng ating pagbubiti at pagsamba sa ating Panginoon. Let me share lang po this verse for us this morning. Alam ko po, very familiar na ito sa bawat isa sa atin. Jeremiah 29:11 NLT version po ito. Ang sabi po dito, "For I know the plans I have for you, says the Lord. They are plans for good and not for disaster, to give you a future and a hope." Ito po yung napakagandang pangako sa atin ng Panginoon, no? Kasi minsan marami po tayong plano sa buhay natin, pero higit po na mas maganda ang plano ng Diyos para sa atin. Kaya nawa po manatili lamang tayo sa ating paglilingkod at sa ating paglago sa ating Panginoon, or sa ating paglago sa pagkakilala sa ating Panginoon. Hallelujah. Let us worship our Lord this morning. We praise you, Lord. Hallelujah. Ito ang aming panalangin ng Diyos. Is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I'll worship you. All I have within me, I give
Purihin ka, O Diyos, sa umagang ito. Tunay, Lord, na ang desire namin, Lord, sa umagang ito ay ikaw ay masamba namin, mapapurihan namin, O Diyos. Kaya sa oras na ito, Lord, sa aming pananambahan sa mga oras na ito, aming kahilingan, Lord, ang dalangin, O God, nalinisin mo, Panginoon, ang mga puso, ang aming mga isipan. Gawin mo kaming karapat-dapat, Panginoon, sa umaga nito. Kung ano, Panginoon, ang mga nasa aming isipan, nasa aming puso, na hindi nakakalugod sa iyo sa umaga nito, Panginoon. Narito kami, O God. Nagpapakumbaba sa iyong harapan. Linisin mo po kami, O Lord, upang kami ay maging karapat-dapat sa aming pagharap sa iyo sa umaga nito. At higit sa lahat, Panginoon, kami ay makapagpuri ng malaya. Ang iyong banal Espiritu Santo, Panginoon, hayaan na kumilos sa aming nalagitnaan sa umaga nito. Kung may balak man ng kaaway, upang hadlangan, Panginoon, Lord, sa umaga nito, O God, alisin mo po, Panginoon, ang mga kabigatan sa aming mga katawan, kung mayroon ng mga masamang pakiramdam sa aming katawan sa umaga nito, Lord, may mga mabigat na puso sa pagpagsamba sa iyo. Ano mga kabigatan, O God, na hindi, Panginoon, nakakalugod sa iyo at ito'y makakahadlang sa aming pagpuri sa umaga nito, Lord. Sama-sama namin itong pinawasak. Hayaan mo ang banal na Espiritu Santo. Hayaan mo ang iyong presensya, Panginoon, ang siyang bumilos sa aming kalagitnaan ito. Hayaan mo po, Lord, na ikaw ay aming masamba, aming mapuri, Panginoon, ang sama-sama, O Diyos. Ikaw ang aming maitaas sa umaga nito. At pinataas namin sa iyo ng bawat bahagi ng gawain ito, O God. Maging sa pag-aawitan, Lord, dalangin namin, sa pag-aawitan pa lamang madama na namin ang presensya mo, ang pagkilos ng iyong banal na Espiritu Santo, Panginoon, sa bawat isa sa amin. At ang mga kabigatan na yan ay matanggal yan sa pamamagitan ng aming pagsamba sa iyo sa umaga nito. Tunay nga po, Lord, ang aming mga pag-aawitan, Panginoon, sa umagang ito ay isang mabangong samyo sa iyong harapan, Panginoon. Kaya hayaan mo, Lord, na ang aming papuri, O God, ay para sa iyo lamang sa umaga nito. Kaya sa aming pag-aawitan, Lord, gamitin mo, Panginoon, ang mangunguna sa aming pag-aawitan. Hayaan mo, Lord, padaluyin mo ang iyong presensya upang dumaloy, Panginoon, sa mga anak mo, Lord, ang presensya mo sa umaga nito. Gawin ng Panginoon ang mga tumutugtog, Lord, dalangin namin na ang kanilang mga talent na ito, Lord, ay pinapagamit sa iyo, God, ay lalo mo pang pagyamanin sa kanilang, Panginoon, upang sa ganun ay lalo ito nilang magamit, Panginoon, para sa iyong gawain. At ang mga gagamitin mo, Lord, para sa pagbibigay ng kapo, Panginoon, Lord, ang dalangin namin, Lord Diyos, na maibigay ang the best para sa iyo. At sa magdadala ng iyong salita, hayaan mo, Lord, na padaluyin mo sa kanya, Panginoon, ang iyong presensya. Panginoon, i-anoint mo siya, Lord, kanyang dila, Panginoon, kanyang bibig, O God, na masabi niya, Lord, ang mga nais mo, Panginoon, ay ipakabot sa iyong mga anak sa umaga nito. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo ang papuri at pagsamba sa umaga nito. Hallelujah. In Jesus' name. Amen. Yes, hallelujah. Patuloy po natin palakpakan ng malakas ang ating Panginoon. Amen. Ang sabi po sa lyrics ng susunod nating aawitin is, we will praise the Lord with all of our life and with all of our strength. Kaya ngayong umaga, nawa ito ay maging totoo sa ating mga buhay, sa ating pagpupuri sa ating Diyos. Let us worship our God. Hallelujah! Our life is in you, Lord. My life is in you, Lord. My strength is in you, Lord. My hope is in you, Lord. In you, it's in you. My life
Diyos. Kaya, nawa, Panginoon, ang aming buong buhay, ang aming buong kalakasan, Panginoon, ay maging kainang, Panginoon, sa inyong harapan. Hallelujah. Nawa ang aming buhay, Panginoon, ay maging patotoo na kayo ay tunay at buhay sa bawat isa sa amin. We continuously worship you this morning, Lord. Hallelujah. Tunay kaming namamangha, Panginoon, sa inyong kanangkilaan at kabutihan.
Clinging to the cross, I'll follow you. Jesus, come along all my life. Wherever you go, wanna be by your side. Life with Christ living in me, serving you for all eternity. Iwan ko serve you, O God. In this race that I run, no longer my way, let your will be done. Lifting the saddles, my heart's ever true. Clinging to the cross, I'll follow you. I'll follow you. Yes, so Lord, we wanted to be by your side, Panginoon. We wanted to follow and obey you, Lord. No matter ano man ang aming pagdaanan, Panginoon. Karapat-dapat ka ng aming mga pagbuhay at pagsamaon. And I will praise you, Lord.
your love and your power, Lord God. Dapat ka, Panginoon, ng aming mga pagdakilang, ng aming pag-aawitan, ng aming pagsamba. Sapagkat ikaw ang tunay at nag-iisang Diyos. Ang Diyos na buhay na aming sinasamba. Hallelujah. Nawa, Panginoon, ay napangiti ka namin ngayong umaga as we sing songs of praises. We love you, Lord. We thank you for everything you've done for us. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Isa pong malakas na palakpak para sa ating Panginoon. We may now be seated po in the presence of God. Ako po na tayo sa pagbibigay. Tayo po ay manalangin. Mapagpalang at dakilang Diyos, Panginoon, initataas po namin ang kahit sino-offering sa oras nito, Panginoon. Ito po ay palain mo, Panginoon, palaguin para magamit sa ikalalago ng church na ito, Panginoon, sa lahat ng pangangailangan, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa iyong mga provision. Ang buhay po namin at kalakasan ay ikaw lang po ang nagbigay ito, Panginoon. Kaya nararapat na lang po na ibalik namin ang mga pagpapala na binigay mo sa amin, Panginoon. Panginoon, salamat sa isang linggo na nakaranas kami ng pagpapala, Panginoon. Pagamat ito, Panginoon, nakaranas ng di magandang kuwan sa kanilang pangangatawan, Panginoon. Pero ito, Panginoon, ang Panginoon, ang nagbabalik ng kasiglahan, Panginoon, ng aming katawan. Panginoon, sa mga self-employed at walang pagtrabaho at may trabaho, Panginoon, patuloy mo po silang ingatan, kanilang paghahanap buhay. Ganun din, Panginoon, sa kanilang pinagtatrabuhan, Panginoon, ay nawa, Panginoon, ay maging pagpapala sila sa kanilang pinagtatrabuhan. Ito po, Panginoon, ang samo namin sa oras ng Panginoon. Binabalik namin ang papurihan sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa bawat isa. Gusto po kayo. Kamustahin niyo po yung mga katabi. Baka meron po silang mga silent battle o mga pinagdadaanan. Ito naman po na meron pong pinagdadaanan na para isa po sa akin. Kamustahin mo naman. Kamusta ka? Lahat po tayo ay may mga kanya-kanya po pinagdadaanan po at talagang grace po ng Lord kung bakit po tayo narito sa tahanan ng Diyos. Yan po rin po ang Panginoon dahil kayo po ay dinala sa tahanan ito upang talagang maparangalan po ang ating Panginoon. Naniniwala po na lahat po tayo may mga challenge sa buhay. Tama po?
ako po, nakaharap po ako sa inyo, maaaring nakangiti po ako, pero isang buwan na po akong in pain. Ayun po, ako po ay may health challenge po ako ngayon. Talagang God is good. Hindi ko po alam kung ano po yung nagmamotivate sa akin, pero ano po, si Lord lang yun, wala nang iba. Pero ako po ay definitely in pain. Ayun po, God is good pa rin po talaga. Kaya maaaring yung katabi po natin ay baka may pinagdadaanan po yun sa buhay. In pain din po in other matters or ibang aspeto po. Baka iba po, meron po silang pinagdadaanan po na hindi po natin kaligtanan po. Maaaring butas ang bulsa. Nako, mahirap po yun. Mahirap po siguro pag ganun po, no? Kapag yun po yung pinagdadaanan natin. Talagang very challenging po. Dahil kailangan po natin sa buhay ng pera po, kailangan po natin kumita. Po. Pero God is good dahil salamat po sa inyo. Nandito po kayo dahil kayo po ay dinala ng Panginoon dito. Not ng accident po. Ayan po, gusto ko pong sabihin sa inyo na yun nga po, dahil na po ay may challenge po ako sa health ngayon. Papasalamat ako sa Panginoon kasi patuloy po siyang nag-provide, patuloy po siyang nagpapalakas, patuloy po siyang kumikilos po. And last Sunday po ay ako po ay talagang nagkasakit po ako after service po kasi matindi po yung challenge kasi bawal din daw po pala ako magbuhat-buhat ng mga mabibigat and yun po yung aking naranasan po na ako po inilagnat and nagpapasalamat ako kasi si Daysir na aking dinidisciple, inilagahan po ako unexpectedly. Salamat po sa Lord kasi alam niyo po, yung mga dinidisciple po natin ay hindi po tayo pababayaan yan kapag tunay po natin silang minamahal. Tama po ba? Kapag may mga dinidisciple po tayo, ang intention natin ay loving. Kaya hindi na ako nagtaka. Sabi ko, siguro yun yung kapalit na parang dahil siya ay dinidisciple ko, tinuturuan ko para sa Panginoon, teach him to obey everything. And nakita ko, abang ako, hindi po kasi ako makaano nung time na yun. After service, talagang nakahiga po ako. At talagang in pain po talaga. Kahit makapagluto ay hindi ko po kaya. Salamat sa Lord, pinagluto ako ni Daysir. Sa bahay, pumunta po siya sa bahay, pinagluto niya ako. And salamat sa Panginoon, meron po mga ganitong person po tayo. Maaring we are very slow. May mabagal po ang ating pag-usad po sa pananampalataya in numbers. Tama po ba? In terms of numbers. Pero in quality, mabilis po tayo. Tama po ba? Naniniwala po kayo that we build quality in other people po. And yun lang po intention ng discipleship kung bakit po tayo nag-aalaga. And sila po ay talagang one day ay maging leader, sila po ay mag-alaga din po at mag-disciple. Ayan po, balik po tayo. Ang ating preaching series po is No Other Gospel or the Only Gospel po. Yan po ang ating series po sa loob ng October po, sa buong October. Ang ating pag-uusapan po ay matatagpuan sa next slide po, No Longer Slave po. Ang ating topic for today is No Longer Slave. Hindi na po tayo alipin. Kapag naalala niyo po ba, meron po ba kayong naaalala kapag sinasabing slave? Kasi alam natin in literal term po, pag sinabi nating slave ay alipin. Alam natin, nagsimula po ang ating mga ninuno dyan, ang ating mga Israelite na mga ninuno. Tama po ba? Sila po ay naging alipin. Saan bansa po? Sa Egypt. Ayan, nandyan si Kelly First Honor. Sa bansang Egypt, sila po ay naging alipin po at inilabas po sila ng ating Panginoon doon. And yan po ay literal na manner po na aking binabahagi. Pero when we say about no longer slave, tayo po ay slave ng kasalanan. Tama po ba? Tayo po ay alipin ng kasalanan. Imagine nyo ang isang bata, 1 to 10 years old. Ang isang bata na binigyan mo ng laruan ay, halimbawa, may dalawa kang anak, ang isa binigyan mo, mapapansin mo inaagaw ng isa, doon pa lang po nagkakasalan na sila. Tama po ba?
Kasi doon nga po ay hindi po nila alam na yun po ay kasalanan. Okay po? Magpapatuloy po tayo. Sino po dito sa inyo ang nag-iisang anak? Sa tingin ko po, wala po siguro dito sa inyo ang nag-iisang anak. Lahat po siguro kayo ay may mga kapatid, dahil malaking bagay po yun. Unless you're a child or lumaki ka na meron kang kapatid, meron kang kalaro sa bahay, alam ko na some of you ay very well na nagkakaroon ng alitan sa mga magkakapatid po, nagkakaroon po ng alitan, hindi pagkaunawaan, nagsusuntukan. Tama po ba? Dumadating po sa ganun ang mga magkakapatid. And you might not have always gotten along with your siblings. Alam mo yung kanyang mga kaibigan, sino ang kanyang mga sinasamahan, pero naniniwala po ba kayo na hindi nyo pwedeng piliin ang inyong pamilya? Kung kayo po ay mga anak, tama po ba? Hindi po, no? Hindi po natin pwedeng piliin ang ating magiging pamilya. Tama po? Pero pwede po natin piliin kung sino po ang ating magiging mga kaibigan. Tama po? Kakaibiganin natin ito kasi magandang impluensya ito. Tapos nakikita mo na hindi siya magandang impluensya, siyempre nalayo ka, ayaw mo naman mapahama ka din. Maaaring iba po sa inyo ay lumaki po sa iba't ibang klase. Merong maliit, siguro meron din pong malaking pamilya na angkan. At alam po, or maaaring iba po sa inyo ay broken family. Meron din po siguro ganon. Pero alam po natin, kahit ano pa man po yan, maunawaan natin, yan pa rin po ay pamilya. Tama po? Yan pa rin po ay mananatiling pamilya. Ang katotohanan po at ang kagandahan po na i-examine po natin sa araw na ito sa pamamagitan po ng salita ng Diyos ay tayo po ay isang naging alipin. Tayo po ay isang naging alipin ng tayo po ay isang naging alipin po ng kasalanan. And alam po natin na tayo po ay mga siblings, magkakapatid na sa Panginoon. Tayo po ay brothers and sisters in Christ po. Ikaw at ako are spiritual siblings because we have the same Father. Isa po ang ating amang nasa langit at ang ating Diyos. So ngayon po, babasahin ko po yung verse na ito sa Galatians chapter 3, verse 29 and chapter 4, verse 7. Hindi ko na isama yung chapter 3 pero babasahin ko yung isang verse, sabi po doon sa chapter 3, at kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga anak ni Abraham at tagapagmana ng mga pangako ng Diyos. Ito naman po yung sa chapter 4. Sabay-sabay nyo nga pong basahin. 1, 2, 3, go! Next slide po. Next slide. Ayan, tuloy po. Ay, sige ako na po magbabasa. Ngunit nang sumapit ang tamang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak na isinilang ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maituturing na mga anak ng Diyos. At dahil kayo'y mga anak ng Diyos, isinugo niya ang Espiritu ng kanyang anak sa ating mga puso na tumatawag sa Diyos ng Ama ko. Ginawa na kayo ng Diyos ng mga anak at hindi na mga alipin. At kung gayon, kayo'y mga tagapagmana niya. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po Panginoon dahil Lord, nakita namin sa salita mo Panginoon na talagang Lord, gumagawa ka ng kaparaanan Panginoon upang maangkin mo kami, Diyos. Hayaan mo Panginoon sa umagang ito, patuloy na dumaloy Panginoon ang iyong banal na presensya sa bawat isa at manatili ito Panginoon sa aming mga puso. Ano man o Diyos ang
pagtutuwid, Panginoon, o nais mo, Panginoong, ma-receive namin, pagpapala, Panginoon, ay hayain mo malaya namin itong tanggapin, Panginoon. Patuloy ka namin malakila sa lugar na ito, sama-sama kaming matuto, Panginoon, ang salita mo, Panginoon. Purihin ka, O Diyos, ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po. Alam ko po na marami pong pagkakataon or paraan para i-share po natin ang ating pananampalataya sa iba. Sabi po doon sa next slide po, yung kay Billy Graham Organization, siya po ay nag-distribute ng milyon-milyon na maamin ito po ay books or tracts. Ang title po noon, How to Have Peace with God. Paano ba magkakaroon ng kapayapaan sa Panginoon? But still, one of the best witnessing tools is simply your personal testimony because it's personal po. And ito po ay story po. Tama po ba? Na kapag kayo po ay kakausap sa hindi mananampalataya, definitely, i-share mo yung buhay mo sa Kanya. Kasi ito ang pinaka-best effective way kung paano ka binago ng Panginoon. Tama po? Marami pong kaparaanan na pwede nating ibahagi ang ating pananampalataya, pero ang buhay mo ang siyang pinakamaigi na siyang maging halimbawa para ito ay may bahagi mo sa iba. Amen? Okay po? Meron pong tatlong basic parts to every testimony. Unang-una, you talk about your life before Christ. Kung paano ka nakakilala sa Panginoon. Ito naman talaga lagi magsisimula ka palagi kung paano ka nakakilala sa Panginoon or ano ang buhay mo noon nung hindi ka pa nakakilala sa Panginoon. Tama po? Ikaw ay dating anything na hindi nakakalugod sa Panginoon, ito ang nagagawa mo. Pangalawa po, you talk about how you came to know Christ. Paano makilala ang Panginoon? Paano ka napabilang sa isang pamilya ng Kristiyano o sa isang iglesyang pamilya ng Kristiyano? Paano ka napabilang? Yan po ang pangalawa. And pangatlo po, we talk about how your life is different since Jesus came into your heart. Yan, sasabihin mo, nung ikaw ay nakilala sa Panginoon, ano na ang buhay mo nung ikaw ay tunay na tumanggap sa Panginoon? Alam ko po, lahat po kayo, meron po kayong mga kanya-kanyang istorya ng buhay. Ako po, magbabahagi ng maiksing testimony po. Ako po ay, nung una po, you talk about your life before Christ. Ang buhay ko po, dati alam ko po na ako po ay nakilala sa Panginoon. Nung bata pa po ako, pero hindi po ganun ka-smooth ang life noon. Pero ang buhay ko ay medyo nag-iba nung namatay po ang aking father. Yun po ang nangyari, nag-iba po ang aking buhay, hanggang sa makabalik po sa Taguig. So, yung life ko ay natuto po akong uminom, natuto magsigarilyo, natuto po akong magsugal, natuto po akong mandaya, magsinungaling. Lahat po ng hindi po nakakatugod sa Panginoon ay natutunan ko po. Maaring lahat po. Pero, ganun po ang naging life ko before, pero po hindi po ako pinabayaan. Yan po ang aking buhay nung ako po ay hindi pa po nakilala sa Panginoon. Ako po ay talagang makasalanan. Slave po sa kasalanan. Pangalawa po, you talk about how you came to know Christ. Paano po nakilala sa Panginoon? Dahil hindi po ganun ka consistent nung bata pa po ako, although yun po ay hindi ko po siya pwedeng isang tabi dahil doon po ako nagsimula nung bata pa ako. Ako po ay naging estudyante ng Vacation Bible School, nag-a-attend ng church service gaya ng mga bata po ito, pero hindi ko po siya pwedeng isang tabi. Nung ako po ay nakakilala sa Panginoon, yung talagang tumanggap ako, that was 2010 po. And talaga pong ako po ay, yan po ay, doon po yan sa experiencing God or grace encounter po. Talagang hindi ko po na-explain ang nangyayari po sa aking paligid. Talaga po ang Panginoon po ay siya po ang nagbabago. Kasi po sila ay hindi ko maunawaan anong nangyayari sa aking paligid. Bakit sila nagpupuri? Bakit sila tumatakbo-takbo? Ngayon sa akin naman, iniisip ko, baliw ba mga to? Minsan po akong nag-isip ng mga ganyan. Bakit ba? Until such time, nung ako na po ang naka-experience, minsan, sabi ko sa sarili ko, kailangan ko palang magpakabaliw sa Panginoon.
Hindi para makita ng tao na baliw ako, dahil yun po ang masasabi ko na ako ay puspos ng banal na Espiritu. Amen po? Yun po yung aking time na ako po ay nakilala sa Panginoon. Then, you talk about how your life is different since Jesus came into your heart. Nag-iba na po ang istorya. Dati po, ako po ay dating papasok na po ako dito sa church. Nahuhuli po ako lagi. Ako ang pinakauli. Ayoko ng praise and worship. Kasi mapapansin niya po, kapag praise and worship and preaching, magdamag po ako na ganito. Totoo po, ganyan lang po ako. Ayaw ko tignan sila Kuya Joel. Ayaw ko tignan yung katabi ko. Ganyan lang po talaga. As in, naghihintay na mapauwi. Ganyan po ang aking life before. Totoo po yun. Kapag closing prayer na po, ayan, dadako na po tayo sa pangwakas sa panalangin. Tignan ko yung katabi ko kung nagpipray ba talaga. Yes na ako. Uuwi na po ako sa lalabas na po ako, tapos yung gate na. Kasi parang naiirita ako na hinaharangan ako ng mga kabataan dito. Hinahawakan ng aking mga kamay. Pero, nag-iba po yun. Hindi po ako nanatilas na gano'n. Nag-iba po, na-twist po ang mga pangyayari. Yung dating nahuli, nauna na po. At ang dating nahuli umuwi, ay nauna umuwi, nahuli na po. Iba po, hindi ko po expected na ganito po ang mga nangyayari sa aking buhay pananampalataya sa Panginoon. Pero po, lahat po ng ito ay talagang kasama po sa kwento ng buhay para po sa kaluguran po ng Panginoon. Amen po. Alam ko po, some of you ay meron din po magandang ma-share po kapag kayo po ay testimony. And huwag po kayo maiyak kung ano po ang inyong dating pinagawian. Kung kayo ay sumasagot sa magulang niyo, sabihin niyo po yan. Kasi talagang si Lord lang po ang tanging makapagbago. Ma-share niyo lang po dahil makita po sa inyo na kayo po ay talagang binago ng Panginoon. Nung college po ako, gusto ko pong nakikipag-usap sa mga believers kung paano po sila nakakilala sa Panginoon. And ito po ay medyo personal. For some reason, tinatanong ko sila kung paano sila na-convert. And nakikita ko po sa kanilang mga mata yung passion at joy ng salvation as they tell me how they came to know the Lord. Pero nalulungkot po ako kasi meron pong iba na kapag tinatanong ko ang kanilang conversion, wala na po silang joy, wala na po silang passion. Dahil marami po akong Kristiyanong mga kaklase before. When I was in tourism college student po, marami po akong Kristiyanong iba-iba nga po, may mga Baptist po talaga, iba-iba po sila. Pero nakikita ko po na hindi, yung iba po sa kanila kapag tinatanong ko, hindi po sila masaya. Hanggang sa narinig ko, simula na po na pagkabata nila, Kristiyano sila. Tapos kapag nagte-testimony yung iba sa kanila na ganito ang naging buhay, bumangit ang buhay, dumaan mo na sa bisyo, sila wala silang may kwentong ganon. Kumbaga, nalulungkot po sila na minsan gusto nilang maranasan mo na yun. Sabi ko, napakapalad nyo kasi kayo ay talagang galing sa pamilyang Kristiyano. Pero hindi po sila masaya. Hanggang sinasagot lang nila, ako ay Kristiyano buong buhay ko. Yun lang. Sila ay Kristiyano. Ayaw po nilang i-count yung kanilang joy ng kanilang salvation po. And nakakalungkot po. Tama po ba? Nakakalungkot po yung dalawang pangyayari. In other instances, tinatanong ko yung conversion nila, and they simply give me one word and one sentence. They don't bother asking about conversion to Christ. They would rather continue talking about anything. Minsan binabahin po nila kumusta yung assignment natin? Iniiba po nila ang usapan. Ang ganda ng panahon ngayon na baka lang po, matigil lang po yung pinag-uusapan po namin sa conversion. Ngayon po, balik po tayo. Dito po sa verse natin binasa. Si Paul po, ay nire-review niya po ang spiritual biography po ng bawat believer sa Galatia. And napagtanto po ni Pablo na i-describe niya po ang bawat i-describe niya po ito sa tatlong parts. Una-una,
He points out we were slave to the law of sin before Christ. Pangalawa, he reveals what God did to bring us to salvation. And finally, we learn how our life is different once we were a part of the family of God. Excuse ko muna. Pasensya na po. So, i-dig po natin yung verses po na itong pinag-uusapan po natin. Kasi si Pablo nga po ay talagang, nung siya po ay nasa Galacia po, ay talagang kanyang tinitignan yung bawat biography ng mananampalataya. Itong person na ito, medyo hindi pa, ganun po yung kanyang pagtanaw. Talagang, kumbaga parang nandun pa siguro ito sa come and see, nandun pa siya sa pagkilala, kumbaga sa ating organization, wala pa siya sa paglago. Ganun po ang pagtanaw ni Pablo sa bawat believer po sa Galacia. So ngayon po, ididig po natin yung verses po na ito, titignan po natin, and meron po akong 3 points na ipapakita po. Unang-una, basahin po natin sabay-sabay. Okay po, 1, 2, 3, go. Sinasabi po dyan, sino ba ako? Ano ba ako kapag wala si Kristo? Ang sagot, ako po ay slave ng sistema ng mundo. Ako po ay alipin ng sistema ng mundo. Kung ano ang takbo ng mundo, yun po ako. Tama po ba? Yun po tayo. Kapag wala po ang Panginoon, slave po tayo ng makamundong bagay. Yan po ang katotohanan. Kasi kapag hindi ka nakakilala sa Panginoon, alipin ka talaga. Susundan mo ang sistema ng mundo. Tama po ba? So, tuloy po tayo. Nung tayo po ay mga bata pa, tayo po ay slavery po under the principles of the world. Yan po ay matatagpuan sa verse 3. So, nagbigay si Pablo ng example of a child who may be heir to a huge inheritance. Kaya po itong child na ito, kapag na-reach niya na yung age ng maturity, or in his or her inheritance is under the control of trustees or guardian. In that case, the child is no different than a slave. His or her life is under someone else's control. He took the legal fact and turned it into a spiritual truth. Dahil ang katotohanan, we were once slave to the basic principles of the world. Tayo po ay naging slave po sa principle po ng mundong ito. Hindi po sinasabi dito ni Pablo, he isn't talking about the world as planet Earth. The world is a mindset that opposed to God's word. Yun po yung kumbaga, yun naman po ang kalaban ng salita, ang world. Yung word, yung kung ano yung ino-offer ng makamundong bagay na ito. Yun po ang sinasabi po dito ni Pablo. So, ano nga ba yung mga principles po ng world? Alam natin na hindi nagbago po. Kung ano po ang sistema ng mundo, yung ganun pa rin po 2,000 years ago. So ngayon, minsan ang sinasabi po ng karamihan, the world system, only the strong survive. Kapag malakas ka, makakasurvive ka. Yun lang po yung sistema ng mundo. Tama po ba? Yun po yung parang kasabihan ng mundo na kapag malakas ka, makakasurvive ka. Yung picture po natin, bago po natin ma-meet or makita or ma-met ang Panginoong Jesus, tayo po ay slave po sa kasalanan. In John 8:34, sabi po ni Jesus, I tell you the truth, everyone who sins is a slave to sin. Before Jesus came and made His place in my heart, I was a slave to sin. Tayo pong lahat ay slave po ng kasalanan. Nung hindi pa po dumating ang ating Panginoon or hindi pa po natin siya nakilala at tinanggap bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Marami pong Kristiyano na iniisip po nila na kapag ang Diyos po, ang ating Panginoong Jesus na pumunta po sa kanilang puso, they should be totally free from sin. There's a very important distinction. Before Jesus, I was a slave to sin. But after Jesus came into my heart, I'm no longer a slave, but still struggle with sin. Hindi po ibig sabihin na tayo po ay nakakilala na sa Panginoon, hindi na po tayo mag-i-struggle sa kasalanan. Do you believe po or do you agree? Tayo po ay mag-i-struggle dahil po namumuhay pa rin po tayo sa flesh.
Yan po ang ating laman. The reality is that even though you have come to Christ and now Christian, you will still struggle with sin. Sino po ba sa inyo dito after service, pagkatapos ng service, naninermon sa bahay? Meron po ba? Doon po, nagkakasala po kayo mga kapatid. Wala bang sinain? Iniwan mo ang anak mo, hindi mo na mag-church, pero meron kang ibiniling sa kanya na magsasaing siya. Pero pagdating mo walang sinain, pagod na pagod ka nga sa church, parang ganun siguro, huwag ka muna mag-church. Halimbawa lang naman po ito. Ikaw naman, nagalit ka. O sabihin natin, sa gabi, pagdating ng gabi, nagagaling nyo lang ng church ng tanghali, may mga konflict kayo, mag-ina, mag-ama, mag-asawa, kayo ay nagtatalo. Possible po ba yun? Galing ka ng church, tapos ganyan ugali mo. Nag-aaway-aaway kayo. Di ba po? Totoo po ba? May mga ngumingiti po dito. And parang nakaka-relate po. Dahil ang matotohanan po, na kahit tayo po ay mga Kristiyano na, we still struggle with sin po. Pero ang magandahan po, dahil nasa Panginoon po tayo, alam natin yung tama at mali. Meron po tayong pagkakataon na bago po tayo mag-react o mag-respond doon sa someone na galit, mag-isip muna tayo. Mag-isip muna tayo ng maraming beses. Huwag mo muna siyang kausapin. Balikan mo siya mamaya. Uy, okay ka na? Malamig ka na? Ayan. Pagluto kita ng kare-kare. Iba-iba po tayo ng way po ng pagmamahal po. Pero yun nga po, minsan yun po ang way para tayo po ay talagang hindi po talagang challenge po sa atin, mag-struggle po tayo, pero yun po ang katotohanan. Pero hindi po ibig sabihin na nag-struggle ka po sa kasalanan. This does not mean that you are not saved. Hindi ibig sabihin na nagkakasala ka, hindi ka saved. If you feel bad and guilty about your sin, ito po ay sign. Ito po ay sign na yung Holy Spirit is bringing conviction to your heart. Kapag kayo po ay nagkakasala, halimbawa, yung anak ko nasigawan ko kanina kasi ngayon, yung Holy Spirit lumapit sa iyo, parang nangungusap ang Holy Spirit sa iyo, nasasabihan ka ng Holy Spirit. Ibig sabihin, good sign po yan mga kapatid. Kapag kayo po ay nakukumpik po, kapag hindi po kayo nakukumpik, medyo nasa danger sign po kayo. Dapat po nakukumpik po kayo. Kasi kapag yung mali ginagawa nyo, tapos hindi kayo nakukumpik, mga kapatid, sabihin natin, dapat gusto po ba ng holy water? Hindi po. Joke lang po. Anyway po, talagang dapat good sign po na kayo ay nakukumpik. Ayun po, dapat po ay ayan po, salamat. God is working po sa bawat isa sa atin to bring into repentance. Gusto ng Lord, lahat po tayo ay mag-repent. Alam niyo po ba kung ano yung pinaka-terrible? If you could easily sin and feel absolutely no remorse or guilt or shame over it. The truth is that everyone is a sinner and there are only two kinds of sinner. May dalawang kinds po ng sinner. Una, forgiven sinners. And pangalawa po, unforgiven sinners. Yung isa po, pinatawad. Yung isa, hindi po pinatawad. Kasi hindi po siya nakita. Most of us are very familiar with the struggle the Apostle Paul wrote about in Romans 7 when he described his struggle with his sinful nature. Even po si Pablo, nag-struggle din po siya sa kanyang kasalanan. He says the bad things he doesn't want to do. He finds himself doing. And the good things he really wants to do, he doesn't do them consistently. He finally cries out in frustration. Basahin po natin ang sabi po dito sa Romans 7:24 to 25. Okay po? Sabay-sabay natin basahin. What a wretched man I am! Who will rescue me from this body of death? Thanks be to God through Jesus Christ our Lord. So then, I myself in my mind am a slave to God's law, but in the sinful nature, a slave to the law of sin. Kahit po si Pablo ay nag-struggle po siya.
in a flesh manner po, nag-struggle po siya. Siya po ay nagkakasala. Manotice po natin na si Pablo, hindi niya po sinabi, he was a slave to sin, but in his sinful nature, he was a slave to the law of sin. Paul identified the law of sin in Romans 7:21. So I find this law at work when I want to do good, to do good, evil is right there with me. Tignan niyo po ang sinasabi. I find this law at work when I want to do good, evil is right there with me. Tignan niyo ang sinabi ni Pablo. Kapag gumagawa siya ng mabuti, mas napapadapit siya sa kaaway. Yun po ang sinabi ni Pablo, na kapag siya ay gumagawa ng mabuti, mas napapadapit pa siya sa kaaway. The law of sin, Paul discovered, is that the more he tried to be good in his own strength, the more he fell into sin. Hanggang ginagawa niya na siya ay maging mabuti, siya po ay talagang napindog sa kasalanan. Si Pablo po ito, ha? Ayun po. He tried not to sin, the more he sinned. Ginagawa niya po, ayaw niya magkasala, pero mas nagkakasala po siya. Sinusubukan ni Pablo di magkasala, pero nagkakasala siya. So, yun po. Sabi po dito ni C. Lewis, the law of sin, when he wrote, no man knows how bad he is until he has tried to be good. Again, no man knows how bad it is until he has tried to be good. Even when we come to Christ, we still struggle with our self-centered nature or self-centered sin nature. Meron pong isang poet na nagsabi, there is an eagle in me that wants to soar, and there is a hippopotamus in me that wants to wallow in the mud. Parang merong good and bad side po na nangyayari po sa kanya. So how do we break free from the law of sin? The same way we break free from the law of gravity. Every time we fly on an airplane, we invoke a higher, stronger law than the law of gravity. So, yun po yung law ng aerodynamics. Kaya po tayo ay kapag sumasakay ng mga aeroplano, talagang hindi po tayo pwedeng talagang naka-seatbelt po ang bawat isa sa atin. Mga kapatid, when you're struggling with sin, don't stop reading Romans 7. Go into Romans 8. Kapag kayo ay nag-i-struggle po sa kasalanan, meron po kayong ginagawa na talagang nagiging habit nyo po. Maaaring sa isipan nyo po ay hindi po ito kasalanan, pero mas nagiging habit nyo po. Basahin nyo po ang Romans chapter 7 hanggang chapter 8. Paulit-ulit nyo po siyang basahin. Makikita nyo po, napakaganda po. Hindi na po natin yan babasahin dahil mahaba po yan. Pero niwrote po ni Pablo about a law that is stronger and more powerful than the law of sin. It is the law of Spirit of Christ dwelling in us. Yun po yung kagandahan. Ang Spirit po ng Panginoong Jesus ay nagdudwell po sa atin. So while you may struggle with sin, you don't have to be slave to sin when you allow the Holy Spirit of Jesus to rule in you. Kapag kayo po ay nag-struggle po, talagang yun po, dapat i-allow po natin ang banal na Spirito o ang ating Panginoong Jesus na mangibabaw at mag-rule po sa ating mga buhay po. That's the truth, and you shall know the truth, and the truth shall set you free. Dahil ang truth po ay ang ating Panginoon. Minsan po, na ito ay ginagamit po ng ibang mananampalataya, pero hindi po nila tinitignan ang context. Kasi dapat alam po natin ang katotohanan. Dapat malaman niya yung katotohanan na siya ang mali. Hindi po dapat ganoon na. Yung context po nito, si Jesus po. Kapag nakilala mo ang Panginoong Jesus na siya talaga ang tunay na Panginoong pagligtas, then doon po, ikaw ay mapapalaya sa mga kasalanan. So yun po ang point number 1 po natin. Again, ano nga po yung point number 1? Ano po? Stay po tayo ng system ng mundo po. Okay po. Salamat po. Ngayon po, sa pangalawang point po natin, anong ginawa ng Panginoong Diyos sa pangalawang point? At the perfect time, God sent His Son to buy me back. Dahil tayo ay slave po ng kasalanan, ito po ang ginawa ng Panginoong Jesus. May mga perfect time po. May perfect time po bago niya po ibinaba or bago niya po ipinanganak
ang katawang tao ang ating Panginoong Jesus. Bago niya po isend ang kanyang bugtong na anak para po bilhin po tayo. Ibalik po tayo sa presensya ng Panginoon. When the time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law. This verse is one that is often used at Christmas because it talks about Jesus being born. But there is so much more in this verse than just the birth of Jesus. Ano nga ba ang ibig sabihin nun? Na si Jesus po ay ipinanak sa isang babae. Bakit hindi na sinabi na si Jesus ay ipinanak sa isang lalaki at isang babae? Bagkus doon sa Biblia, sinabi po doon, si Jesus ay ipinanak sa isang babae. Wala po kayo nabasang born in a man. Tama po? Wala pong ganun. Dahil siya po ay pinanak sa isang babae lang po. A prophetic reason why Paul chose this exact language, Jesus fulfilled the very first messianic prophecy in the Bible. The first prophecy about Jesus is found in the 3rd page of your Bible. Yan po sa Genesis chapter 3. After the serpent deceived Eve and they had disobeyed God, Adam and Eve realized they were guilty. The lie of Satan is still that sin won't hurt you, when the truth is that sin enslaved you. Yan po ay sa Genesis chapter 3. Kaya, after God came searching for the guilty pair, He pronounced a curse upon the serpent. He said to Satan, I will put enmity between you and the woman, and between your offspring and hers. He will crush your head, and you will strike his heels. Yan po sa Genesis chapter 3, verse 15. Satan's offspring are those who live in their lives separated from God's love. Kaya po, nung sinabi po sa Galatians chapter 4, verse 4, Jesus was born of a woman. This is a literal fulfillment of this prophecy. The wicked serpent tried to strike at the heel of the Messiah, but at the cross, Jesus crushed the head of the serpent. A heel wound isn't fatal, but no one survived a crushed head. May pinalalaman po yung bakit po ipinanganak si Jesus sa isang babae. Bakit po sinabi sa babae po siya ipinanganak? Hindi po kasama ng lalaki. Jesus came to redeem those under the law. When we were in shackles or enslaved to sin, Jesus came to remove our chains, taking them up on His sinful shoulder. He redeemed means to buy back. Isa po sa mga favorite pictures ay itong si Jesus as the Redeemer from the book of Hosea. Tignan po natin sa next slide yung kay Hosea. Si Hosea po, he's a married woman named Gomer. After they had their first child, Gomer began to grow restless and she became a wayward wife. Gomer had to sell herself into slavery, the human response from a scorned husband would have been. She made her bed, let her lie in it, but Hosea displayed the stubborn love and the amazing grace of God. Gomer was still Hosea's wife, and he searched for her until he found her disheveled, destitute and chained to an auction block in a filthy slave market. When the bidding began, Hosea joined the bidding. Out of his great love for her, he was committed to redeem her finally. Finally, he won the auction and paid 15 shekels of silver and 13 bushel of grain. Dito po kasi ay nagkaroon ng auction po dito. And ayun nga po, and niredeem po ng kanyang asawa para maibalik. Ganun po ang ginawa ng ating Panginoon. Tama po ba sa atin? Yan na po isang halimbawa na po yan kung paano po tayo niredeem ng Panginoon. He forgave her and brought her back into His home to be His wife. So nagkaroon ng auction, bidding, pataasan, pero dahil yung kanyang asawa ay talagang para siya ay matubos, kinakailangan niya gumawa ng paraan. So ganun din po ang Panginoon natin. Tama po ba? Talagang ang Diyos po ay talagang maaaring ang bawat isa po sa atin ay hindi po mabibili ng kahit gaano kalaking halaga dahil hindi po matutumbasan po yun ang ginawa pong katubusan sa atin ng ating Panginoon. Ito po ay napaka-powerful parable, the compassion of God that has for those of us who have been slave to sin. Jesus came to redeem us. He came to buy us back. Yun po ang reason. Para po tayo ay mabili po ng Panginoon muli, mapasa Kanya at maangkin.
but he paid something much more precious than silver or grain. Sinasabi po sa Biblia, it was not with perishable things such as silver or gold that you were redeemed from the empty way of life handed down to you from your forefathers, but with the precious blood of Christ, a lamb without blemish or defect. Yan po ay sinabi sa 1 Peter chapter 1, verse 18 to 20. Sometimes, when we give our testimony, we want to talk about what we have done. We often say, I gave my heart to Christ, or we say, I invited Jesus into my heart. And while both those statements are true, our salvation isn't about what we have done. Hindi po yun. Hindi po yun na nakikita ko ano po yung ginawa natin. It's about what God has done, and God sent His Son to redeem us. Kahit po gaano karami pong kabutihan ang ating ginawa po, ano pong kahit gaano pong paggugulit po natin, hindi po yun. Dahil po ang reason lang po talaga ay patungkol po sa Panginoon, kung ano po ang ginawa niya po sa krus ng Kalbaryo po. And tayo po ay maritim po. So yun po yung ating pangalawang point. Again, what is the second point po? Ano po ang ginawa ng Panginoon at the perfect time? Okay po, God sent His Son to buy me back. Dahil meron pong perfect time ang Panginoon, may timeline po ang Panginoon. Lahat po ng kanyang ginagawa ay may timeline po. So, third point po natin, what I am in Christ. So, ano na ako ngayon? Nung nakakilala na ako sa Panginoon. Ano na tayo ngayon nung nakilala po natin ang ating Panginoon? Tayo na po ay adopted child in a love relationship with Abba. Again, an adopted child in a love relationship with our Father. Because you are sons, God sent the Spirit of His Son into our hearts, who calls out Abba, or ang ibig sabihin po ay Father. Yan po ay sa verse 6. Paul wrote that Jesus redeemed us that we might have the full rights of Son. The word used is often translation po dito is yung adoption. Many couples make a difference in the lives of orphans either through adoption or they provide foster care. Kaya po gusto ko pong i-point out dito yung difference between a modern adoption and the word that appears in Galatians chapter 4 verse 5. Yung word po na adoption sa Galatians 4 verse 5 comes from the Greek words huios. Ibig sabihin po ay son and Thesia, which means legal standing. Sa Roman culture po, ang isang anak or son could be born into a family but he wasn't yet a citizen of Rome. Kapag na-reach niya na po yung age na 14, he would undergo a ceremony called toga viridis. He would lay aside the toga of a child and be given the toga of a man. Kumbaga sa kanila po na ginagawa po kasi parang kultura po nila kapag itong bata na ito, kumbaga sa atin po kapag graduate na ang isang person, diba, nasusuot ka ng toga kapag graduate ka. Ganun po sa kanila sa Roman po, bibigyan siya ng toga a man po. Dahil ito po ay putulan ng mga Roman. Pagkatapos po nun, yung pangalan po ng batang ito ay madadagdag na po sa census po ng Roman citizen. And he would now have full legal standing as a son of his father. This might have been what Paul had in mind nung sinusulat niya po yung 1 Corinthians 13, verse 11. Sabi niya po doon, when I became a man, I put childish ways behind me. Kung siya ay talagang na mature na po siguro, talagang ito na po sinabi niya. Talagang tinapo niya na po yung kanyang pagiging childish po. Pero isang bata po na nagtatanong sa kanyang mother, sabi niya, Ma, saan po nang galing? Saan ka nang galing? Tinatanong niya ang kanyang mama, saan ka nang galing? Parang ganun yung tanong niya. Itong mother na ito, sumagot siya. God created Adam and Eve in the Garden of Eden. And they become the parents of the human race. Yun po ang sagot niya. God created Adam, so tinatanong siya ng anak niya, doon yung ninuro niya kay Adan at kay Eva po. Ngayon, itong anak niya ay pumunta naman siya sa kanyang father. Tinanong niya yung same question. He told her, well, sabi naman ng kanyang tatay,
We all come from monkey who evolved into human being. Sabi ng kanyang tatay, galing tayo sa unggoy na nag-evolve sa human being. So, itong bata, siyempre, mapapansin nyo, maguguluhan po siya. Tama po ba? So, itong bata ay na-confuse po siya. Bumalik siya sa kanyang mama. Ma, di ba sabi mo, kinreate tayo ng God created us. Ang ninunod natin ay si Adan at Eva. Bakit sabi ni Papa, galing tayo sa monkey? Yan ang tanong niya. So, ngayon sumagot siya. Her mother said, "Sweetheart, napakadali niyan. I told you about my side of the family." Kasi ang side ng family niya, si Adan at Eva. Tapos yung papa niya man, yung side daw ng papa niya ng mga unggoy. So yun parang, yun lang naman yung sinasabi niya. Para matigil na po. Pero kidding po, minsan po, kailangan accurate po ang ating sasabihin po kapag nagtanong po ang ating, sabihin natin mga anak po natin. Kasi yung bata, alam natin ang bata ay malikot ang kanyang mga isip sa pagtatanong. Kapag tinanong yung magkaiba kayo, mahirap, maguguluhan po ang bata. So, meron pong two ways you can be part of biological family. You can be born in a family or adopted into a family. To become a part of the family of God, kailangan mo ma-experience yung both birth and adoption. You are born again spiritually, and God adopts you by giving you the full standing in His forever family. When God places us in His family, He gives us His Holy Spirit to live inside of us. And the indwelling of the Holy Spirit enables us to call God or Abba. Sinasabi po sa Biblia, sa Galatians chapter 4, "For you did not receive a gift that makes you a slave against fear, but you received the spirit of sonship. We're no longer slaves, but sons," and that's the same word found in Galatians chapter 4, verse 4. Full standing as a legal heir. And by Him, we cry, "Abba, Father." The Spirit Himself testifies with our spirit that we are God's children in Romans 8:15, verse 16 po. Sa Biblia po, ang ibig sabihin po ng Abba, or ito po, ibig sabihin po, something much deeper, mas malalim po. Perhaps po, ang nais po ng Panginoon, ang tinuturo po ng ating Panginoong Jesus, dito po ay talagang pwede po nating tawagan ng ating Panginoon ng Abba. He used Abba as the term we can use when we pray. Kasi po doon sa model ng prayer, He taught us to pray, "Our Father." Ibig sabihin, Abba, who is in heaven. Abba is the Aramaic word that speaks of intimacy and tenderness. When a Jewish child would look into the face of his father, ang isa po sa kanyang sasabihin po na kapag siya ay namulat, yung bata, Abba po kaagad ang kanyang tinatawag, Abba. Pag siya ay namulat na po. At may muwang na po siya. Na-realize niyo po ba kung gaano po kayo kamahal ng ating Panginoon? Sino po makakasagot nito? Na-realize niyo po ba kung gaano po kayo kamahal ng Panginoon? Yes or no? Yes po kayo lahat? Mali po ang sagot. Lahat po ay mali po ang inyong sagot. Ang sagot po dyan is no. Mga kapatid, hindi po natin makakomprehend. Hindi po natin makakomprehend ang pag-ibig ng Diyos. Yung depth ng kanyang pagmamahal sa bawat isa natin. Hindi po natin masusukat kung gaano po tayo kamahal ng Panginoon. Maring, may mga kanta po wider than the sea, higher than the love of Jesus, sweet and marvelous. Diba po, minsan po, hindi po natin ma-realize kung mas malawak pa po talaga doon yung pagmamahal po ng ating Panginoon. I'm not a son of God because I'm good. Ang katotohanan po, I'm not good. I'm not a son of God because I deserve it. Ang katotohanan, I don't deserve it. I'm not a son of God because I obey the rules in the Bible. I can't. I'm not a son of God. I'm a son of God because He has chosen to have a love relationship with me. Tayo po ay nagkaroon po ng relationship po sa Panginoon. Kaya po, yan po ang pinakamagandang picture na ginagawa po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin.
You are no longer have to be a slave to the world or your own sinful nature. Kaya po, ang bawat isa sa atin, kung tayo po ay luluhod sa Panginoon, ma-experience po natin yung freedom, yung forgiveness, and yung adoption po ng Panginoon para po tayo ay maging tunay na anak po ng ating Panginoon. Amen po? Amen po. Napakaganda po ng ating tinatalakay po sa umagang ito. And talaga pong ang Lord po ay hindi po siya namimili. Lahat po tayo ay mahal ng Diyos. Anumang estado or anuman yung ating yung estado po ng ating pamumuhay, kung saan po tayo galing, ay si Lord po ay hindi po siya namimili. Lahat po tayo ay anak niya po. So in conclusion po, alam ko po, lahat po, karamihan po dito ay parents po. And as much as we love our children, our Heavenly Father loves you even more than that. Mas mahal po kayo ng Panginoon. Mas mahal po kayo ng ating Panginoong Jesus. Even naman po sa mga hindi parent, na assure ko po na Abba loves you more than you can imagine in your wildest dreams. And when you lift your face to heaven or raise your hands to heaven and say, Abba, the Creator of the universe loves you as you are the only person in all of creation. Tayo po ay minsan naging self-centered and make plenty of mistakes. But Abba's love for you is unconditional. He doesn't love you because you're perfect. You are perfected in His love. Alam ko po na iba-iba po tayo ng mga laban sa buhay or mga pinagdadaanan sa buhay po. Pero gusto kong sabihin, na mas pipiliin po natin na tayo ay talagang maging anak ng Diyos kaysa maging slave po ng sistema po ng mundong ito. Dahil sa Panginoon po, wala pong imposible. Ang Panginoon po, siya po ang lahat ng nagtataguyod sa ating mga pamumuhay po at hindi tayo pinapabayaan. Kaya po ating pong patuloy na pasalamatan ang Panginoon dahil hindi na po tayo slave ng sistema po ng mundong ito. Dahil sa grace niya, you have made us your children and spiritual brothers and sisters with each other. Tayo na po ay magkakapatid sa Panginoon. Tayo na po ay nagkakaisa po sa Panginoon na talagang hindi na po tayo slave. We are no longer slave, but son and daughters of Christ po. Hanggang tayo ay tumanggap sa Panginoon, yun po ang katotohanan and yung mga reminders po na talagang lagi po tayo manatili sa presensya ng Panginoon. Dahil kung hindi po tayo mananatili sa presensya ng Panginoon, maaaring ang mundo po ang magdidikta ng ating pamumuhay. Yung sistema ng mundo ang pwedeng mag-control po sa atin. Yun po ang katotohanan. Pero dahil tayo ay nagsisipag sa salita ng Diyos, yung word po ng Panginoon, maaaring magtagumpay po tayo sa ating pamumuhay po. Again po, to review po yung ating pinag-usapan, what I was without Christ, tayo po ay slave po ng sistema ng mundo. Pangalawa, what God has done, at the perfect time, God sent His Son to buy me back. And the last po, what I am in Christ, I am no longer slave, an adopted child in a love relationship with our Abba Father. Ayan po, tayo po ay talagang maging joyful po dahil tayo po ay mga anak ng Panginoon. Talagang hindi po simple ang ating mga tinatahak po sa buhay po na ito. Maaaring tayo po ay dadanas po ng iba't ibang klase ng challenges po. Pero kapag tayo ay nasa Panginoon, lagi po tayong magtatagumpay. So, yan po, natapos na po ang ating usapin po sa ang ating topic po sa umagang ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Kasama na rin po ang ating panalangin. Let's pray po. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa salita mo sa umagang ito. Salamat po, O Diyos, dahil we are now no longer slave, Panginoon, doon sa kasalanan, kundi, Lord God, ay
talagang kami ay sa iyo na Panginoon. Lord, dahil ang sinabi mo Panginoon sa salita mo, talagang Lord, even kami ay mga Kristiyano na Panginoon, we still struggle with a sinful nature Panginoon. Pwede po rin po kami magkasala Panginoon. Pero ang dalangin namin Panginoon, tulungan mo kami Panginoon, na Lord, na talagang ma-develop Panginoon or mag-improve Panginoon ang aming pamumuhay Panginoon. Lalong-lalo na Panginoon yung naisin namin o Diyos na talagang ikaw po ay maging kawangis po namin Panginoon. Lord, salamat po Panginoon, ikaw po yung aming modelo at sinusundan. Tulungan mo kami magtagumpay Panginoon sa pananampalataya. Ito Panginoon ay pinagkaloob po rin Panginoon sa bawat isa sa amin. Lord God, ang patuloy na panalangin namin Panginoon na Lord, lagi mong pagtagumpayin ang bawat isa sa amin Panginoon sa buhay namin pananampalataya ito Panginoon. Dahil kami minsan Panginoon ay talagang may mga challenge kami, hindi rin simple Panginoon, pero dahil ang salita mo Panginoon ay maraming mga provision, maraming mga encouragement Panginoon, magpapatuloy kami Panginoon. Lagi mong baunan Panginoon ang bawat puso ng bawat isang narito ng salita mo Panginoon, upang sa gayon Panginoon sa aming pananampalataya ay hindi po kami Panginoon basta-basta na lamang Panginoon. Matitinag Panginoon ang kahit anong mga problema, kahit anong mga challenges, at anuman o Diyos yung gawa ng kaaway Panginoon. Lord, salamat po dahil napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Salamat dahil tapat po kayo sa aming mga buhay Panginoon. At talagang Lord, ikaw ang Diyos na aming pinaparangalan Panginoon sa lugar na ito Panginoon. Salamat po dahil ginawa mo Panginoon to buy us back Panginoon upang mapabalik po kami sa presensya mo Panginoon. At gawin namin Panginoon ang buhay Panginoon pananampalataya na ikaw po ay binibigyan kaluguran Panginoon. Lord, tulungan mo kami Panginoon, bigyan mo kami ng takot sa iyo Panginoon, ang sa gayon o Diyos ay kami ay mapagkalooban mo ng karunungan Panginoon sa bawat araw ng aming pamumuhay na ito Panginoon. Lord God, as we depart Panginoon sa tahanang ito, Lord God, swelyohan mo Panginoon ang mga salita mo Panginoon sa aming mga puso, na baunin po namin ito o Diyos sa araw-araw Panginoon, na kami ay hindi na kami Panginoon nakokontrol ng sistema ng mundong ito Panginoon. Bagkus, yung salita mo, yung magiging gabay namin, yung magiging panatuntunan namin Panginoon, yung aming guide Panginoon, yung aming magiging Lord na gagawin Panginoon, lagi kami titingin sa salita mo Panginoon dahil ito ay banal at ito ay sagrado Panginoon. Salamat po Panginoon, ang pag-iingat mo sa bawat pamilyang naririto Panginoon ay patuloy Panginoon ay pagkaloob mo. Even Lord God, we pray Father God sa mga kapwa namin na wala po dito o Diyos. Lord God, patuloy po silang paalalahanan, yakapin mo sila Panginoon. We continuously pray for them Panginoon na samahan mo sila sa anumang journey na pamumuhay nila Panginoon. At manaig ka Panginoon, Panginoong Jesus sa puso ng bawat isa. Salamat po Panginoon, ikaw po ang maluwalhati, ikaw po ang maparangalan sa lugar na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Po, magpagyan po tayo. Maiwan daw po yung e-group ni Ate Asin. Yung mga mother. Ako.